Hi, good evening po, sir. Good Magandang morning po sa inyo, ma'am. buhay. Good Ayan. morning. Good morning po dyan, ano? Good morning po Opo. namin. Alas 8 dito sa Calgary, Yes. sa Alberta po. Maaga pa. Off ko lang po ang camera ko kasi kagigising lang. Yes po. Yeah, yan na nga po. Nakikinig po ako kanina. Salamat po sa mga motivations, sa laging mga updates po natin sa mga lead from the leaders. Ang dami pong nangyayari ngayon actually. For the last few days, mai-share ko lang po ito. Well, hindi po marites, but ito po yung marites na magbibigay po sa atin ng ng insight at saka lesson learn sa mga nangyayari sa paligid natin. Ano po? I'm not saying na ako po ay perfect, pero marami po akong nagulat ako sa last few days. Nagulat ako sa mga nangyayari about sa blockchain, about sa planet, ay hindi po, about sa technology. Ang dami kong dito lang sa Canada mismo, ito nangyayari ngayon. And marami akong na-encounter at na-meet ko po tong mga taong ito personally dahil nga parang I felt prompted to meet them, to help them out. Kasi pala sa pag-e-expect sa sobrang excitement ng mga tao na to get rid of the poverty, get rid of the yung rat race nga, yung nagtatrabaho sila ng 8 oras or even more, double jobs, triple jobs. Pag nakarinig ng mga balita na ito maganda, kaya itong pag-share ko ngayon about this is para ma-open up yung pag-iisip natin kasi generally tayo ay nakaka-experience ng mga taong nag-a-add sa atin sa social media na hindi po natin alam kung ano ang pakay nila, ano ang intensyon to add us. So, yung pala pag halimbawa may nag-send po sa atin ng invitation or parang notification na okay, they want to add us as a friend, mag-ingat po tayo kasi ganun sa pamamaraang ito doon po nabiktima itong mga families na na-encounter ko, na-meet ko, 5 families po ito, different provinces, different places, different cities ng Alberta. So ang nangyari, may mga nag-invite sa kanila or send request sa kanila sa Facebook, sa WhatsApp ng friend request. And then inaccept nila, and then these people nag-introduce sila about sa investment, Bitcoin, whatever cryptocurrencies na ilalagay daw ang pera, and then meron ngang return of income. So ito, siyempre tatawagan sila. Susunod na step, tatawagan sila. Doon pala nila sinosurvey yung kung ano ang level ng understanding mo about cryptocurrencies. Pag na-detect nila na ito, walang masyadong alam na nila yung level ng pang-i-scam na gagawin. So ang ginawa, siyempre nakausap nila. At saka take note po, ang madalas na gamit ng mga scammers ay WhatsApp. Okay? Bakit po kaya? Kaya mag-ingat po tayo. Dito sa mga sinishare ko, please pulutin po natin yung lesson kasi nga ginagamit po ang WhatsApp para hindi sila ma-trace ng authorities. Wala po. Halimbawa, yung pinag-usapan sa loob ng WhatsApp, there's no way na makikita ng authorities na saang bansa sila. Yes, there is a phone number that is linked to it. Other than that, wala silang madidig out na proof na may pang-i-scam doon sa pakay nila na nakipag-usap, nakipag-connect sa mga prospects nila. Wala pong lalabas na conversation, wala po. Unlike po sa mga regular na cellphones dito kasi natitrace nila pati yung usapan. Halimbawa, may yung crime na parang intention nung nasa UK or whatever na nagbanta o may bombing na mangyayari ganon, matitrace ng authorities yung mga other means of communications. Pero yung WhatsApp, hindi po. So yan ang WhatsApp ang pinaka yung communication din ng mga scammers. Okay, kaya pagka ang gamit
ng nakikipag-usap sa inyo, baka isa po kayo dun sa mga tinatarget ay WhatsApp, mag-ingat po kayo. Please take precautions. Okay? At yung mga nag-friend request po sa ating mga social media like Facebook, Instagram, mag-ingat din po tayo. Kasi alam ko po na lalo pag tayo ay digital creators, nagpaparami po tayo ng mga followers or whatever na para lang maabot natin yung incentive na makakuha ng mga payouts. But we have to be more careful as well kasi nga po baka yan yung sa pag-accept natin, ala sige pabilisan ng pag-accept ng friend request, hindi na po natin na-rate minsan yung kung ano ba ang laman ng kanilang Facebook. Paano po natin malalaman na scammer yon? Tignan nyo na lang dyan sa invitation, ilan ang mutual friends. Sometimes wala nga silang friends. Tapos pag inopen mo po yung profile, walang nakalagay na mga posts about their lives, who they are, wherever they are, mga friends, yung mga may consistent communication na nangyayari sa kanilang mga walls. Ibig sabihin, those are like potential scammers. Mag-ingat po tayo. Wag nyo na pong i-accept pag ganon. And then doon naman po sa nangyaring isa, Facebook po ang ginamit, Messenger. Ininstruction lang na link click on this link and then penetrate ang kanyang bank account. Napaka risky. Bakit po? Yung pala nung nag-create ng Facebook account, nilagay ang totoong birthday, nilagay ang phone number. Sometimes meron pang security doon. Hindi ko alam, magagaling po ang mga cyber attackers. And na-penetrate nila yung kanyang bank account, nakakuha sila ng $5,000. Imagine, nakakatakot. And then yung isa, ganito ang ginamit. MetaMask naman ang ginamit. So take note po, dahil tayo po somehow we are already familiar sa MetaMask. So ang MetaMask, kunyari, ang taong ito, kasi wala siyang alam sa mga paggamit ng mga cryptocurrencies, pina-open po siya ng MetaMask account. Now, mas madali na kayong pag naggaling-galingan po tayo, may MetaMask ako, marunong ako, ganito. Baka biktimahin din po kayo. Ingat lang po tayo. Ito, pina-open ng MetaMask, and then naka-virtual sila. So, ibig sabihin, nung nag-open ng MetaMask, syempre kita yung security, yung tawag doon? Recovery phrase. Yung recovery phrase, naka-record siguro siya doon. And ang boses ng kausap ay babae. But sometimes, magaling ang technology, kahit baka sindikato, mga lalaki yon, they can change the voice. Di po ba? So, ang babae daw ang kausap and then nag-open. Yung mga ganun ang level ng kwan nila. Wala sila totally precautions doon sa ginagawang process. Then, nag-open ng MetaMask, pina-deposit siya ng unang-una $1,500 o nag-deposit naman. Ang ginawa, nung nalipat yung funds in Canadian dollars, pina-convert, pinaswap nila sa USDT, Tether. Napunta sa USDT, transfer daw ko sa ang tawag ng platform ay nsfx.com, something like that. So, ang nangyayari pala diyan, pag na-deposit na ang funding sa MetaMask, pinapa-convert nila. Of course, hindi nila pwedeng i-drain yung dollars kasi matitrace kung saang bank account nila niyan nilipat. So, ang nila, paraan, ipapa-convert muna sa cryptocurrency kasi nga, decentralized ang cryptocurrency. There's no way they can find out kanino ng wallet or identity ng taong pinaglipatan. And then, yung pala, yung platform na pinaglipatan nila na nakalink sa MetaMask ay control na nila yon. Yung third party na. So, kunyari, nakalink yung platform na yon sa MetaMask niya, nakikita niya doon, sabi ng scammer, ito na. Yung dating dineposit mo na 4,000, naging 24,000 na, o naging 105,000 na, something like that. So, ito naman si victim,
ay hinihingian ng deposits para daw kuno sa withdrawals. Imagine, sinishare ko po ito dahil alam ko sa atin na nasa Planet IX, alam na natin tong mga to na that's not possible kasi ang gas fee lang naman ay napakamura. Di po ba pag nasa Web3 na, walang mga ganun, 1,500 every time na deposit na withdrawal. Ang nangyayari, dinidelay ng mga scammers ang withdrawal. So hindi nila ma-withdraw yan. Kasi paano ma-withdraw? Now, nung pumunta po ako kahapon, ay nangyari po, tinignan ko, pwede po bang kasi I felt na gusto kong malaman yung control ng account. Kasi nga, I'm concerned kasi umaabot ang usapan na po ay naging 105,000. Yun na daw pong i-withdraw. Ay hype na hype po yung taong yun na nagsasalita na he's even so proud of it na talagang to the max na yung excitement na Abby, please help me. And I had to go. I had to drive down there and then nakita ko po, Diyos ko, ay inopen ko po ang MetaMask. Ay kuya, unfortunately, walang laman ang MetaMask, zero. So yung nakikita mo dyan na portfolio ay nakalink dyan sa platform na iyon. So I have no idea how these people got into that one, pero naka-back up. Pag titatry mo, di ba pa sa atin po, pag may MetaMask ka, ilalagin mo with the password, makakapasok ka. Pag inopen mo yung security and privacy and security, lalabas po yung mga questions. May dalawang questions doon na you're being scammed, blah, blah, blah. And then you enter your login information, your password, lalabas po yung security recovery phrase. Now, nung inopen ko, nagtataka ako, bakit kaya backup yung lumalabas? Naka-backup po yung kanyang password, nag-e-error. Pero sa pag-login, tama naman yung password. Pero pag ilalabas mo na yung security password, wala na, hindi siya umobra. Luckily, may naitabi yung kuya na recovery phrase na isulat niya, Diyos ko. Inopen ko po, walang laman yung MetaMask. So yung nakikita niya doon na 24,000, 25,000, 30,000, 105,000, props lang nila yon. So yan yung nangyayaring scam na nai-excite yung mga tao by just seeing the pera in just that in the screen, pero wala silang idea kung paano nila mawi-withdraw yan. At kung nag-try, anong sasabihin ng scammer, deposit ka muna ng 1,500 para ma-withdraw natin yon. So ini-inflate nila yon, pinapalaki hanggang hawak nila yung brainwash na tao. So speaking of brainwash, ay hindi po tayo excuse diyan kasi ako man nangyari din sa akin na brainwash ako from one of the biggest leaders ng Crowd1. I'm not putting the blame on it. She was a president, right? To be honest. I mean this kind of brainwash is sometimes mahirap i-defeat, kalabanin. Bakit? Meron po tayong kumpiyansa, meron po tayong trust doon sa taong yon pag sila po'y nagsalita, di ba? Yung malaki yung trust natin, and then that happens, of course yung madali lang tayong may kayat or to believe them, pero at the end of the day, marirealize natin na hindi naman nila hawak yung platform na ini-invite nila sa atin. So mag-ingat din po tayo doon. We have to be strong enough to defeat that kind of trust that we have. We have to put the benefit of the doubt. Regardless, gaano man kagaling or gaano man po natin kahanga yung taong yon, we have to always be careful, be cautious. Kasi nga, doon tayo na wawalan na. Ang mangyayari pa niyan, masaklap. Pag nakalipat na tayo, no? Tumalikod tayo, limbawa, narinig ko po yung sinasabi ng mga leaders na Sir Danny. Pag nakatalikod na po natin, tinalikuran halimbawa natin ang Crowd1 at pinabayaan, inabandon na natin yung accounts natin. Tandaan po natin, hindi na nga po natin nabawi yung laman dyan Ba't natin totally papabayaan? Diba? And doon sa bago nating pinuntahan,
we have still spent some money. At ang mahirap pa doon, na pasubo na tayo doon sa sitwasyon na magbabayad tayo ng subscription monthly or whatever the deal is, panghihinayangan din natin yon. But ang mahirap pa doon, pang hindi natin initsapwera natin yung pinaglaanan natin na nauna na hanggang ngayon existing pa naman yung CRAD 1 versus doon sa bago nating hinarap na ang kaso niyan dalawa na yung we are carrying two carts, 'di ba? Two wagons na tinatawag, dalawa yung ginagapang natin na ginagawa. So mahirap 'yan. That's why I always say, well, I'm a multiple business owner too, but I always advise kung hindi mo kaya na harapin yung ganong sitwasyon, huwag kang sumabak kasi mahirap. Doon ka mapufrustrate and you will end up wala ka lalong kinahinatnan. Kaya nga, dyan sa pag-advise din natin na okay, yes, maganda ang nakikita kong future ng Crowd 1. Kasi nga kung ang pinagbabasihan tulad ng sabi po ni Coach Eddie ay yung sa Planet IX, well, maganda kasi nga establish yung kanyang foundation first and foremost. At saka ang isang gusto ko pa, hindi sila inflated. Yung bang papangakuan tayo ng 300% ROI, return of income, na hindi naman mamaterialize in the end. Kung baga, pagugustuhan ka lang, excite ka lang in the beginning, and then later on, biglang nag-disappear na ang company. That never happened in our history so far with Crowd 1, which is I like. And if ang gagamitin nilang foundation or basis na naman ay yung Planet IX, I like it better. Kasi nga po, na-prove na natin mismo, and yan po dapat ang ating indicators, basihan ng ating belief na okay na nasubukan na po natin ang Planet IX and it was good. Hindi naman sa well, not everybody says it's good. Kasi nga, yung mga medyo nagpaling-paling din, hindi nila tinutukan, well, they haven't maximized the benefit of playing the Planet IX. But with me, personally, well, tahimik lang ako. Ako kalmado lang. Lagi po akong kalmado. Hindi po ako yung hype na sobrang excited. Pero I am one of those na makakapagsabing, okay, pag sinabi ko pong, okay, nababayaran ng Planet IX so far ang dalawang condos ko sa Manila. And hindi ko po 'yon sinasabi just to brag, no? Or to boast. Hindi po. Pag ako po yung nagsalita, totoo 'yon. Hindi ko ba't ako what will I get if I will try to fabricate something? Di po ba? So it's misleading. Hindi po maganda 'yon. But let's go back. Doon po sa sobrang excitement natin, kailangan timbangin po natin kung ano po yung capabilities natin to spend that amount. Pag sinabi ng mga leaders, yes, na maganda nga, kung kaya po nating habulin yung mga promotions, napakaganda po. But again, gusto ko pong ipaalala na do not spend beyond what you can reach. Okay? Kasi po, dyan po tayo minsan na maninisi or whatever dahil nga po sa and anticipate the results. Whether it be successful or hindi pa kaagad successful or medyo delayed, whatever the result will be, anticipate and be ready to face those consequences, yung result ng ating ginawa na desisyon. Huwag po tayong manisi ng, sige Sir Eddie kasi, si Sir Danny ay sabi nila ganito, ganyan. Because marami pa pong mangyayari. Let's say, kahit sinasabi, okay, meron na tayong speculation na paano is just a speculation. Even though when they say, a leader would say, oh, baka mag 1 euro ang isang C1 token yan. Well, that's just a speculation hanggang hindi proven na it's true, 'di ba? So doon po ang level ng aking mindset lagi. Let's say may maniririnig ako na maganda yan. Well, kung gustong-gusto ko talaga habulin yung isang bagay na yon, ilalagay ko yung sarili ko sa tabla. Tatabla ka lang. Huwag ka namang yung sobrang ipipilitin mong makakuha ng lahat ay i-upgrade mo. Huwag naman pong ganon. Tatabla ka lang kung kaya mo. Kung hindi, that's fine. Sabihin mo lang sa sarili mo, tapik-tapikin mong balikat mo. Sabi ko, di bale, hindi man ako makatabla dahil wala akong budget, nandun ako, nag-claim naman ako ng aking mga
C1 token, yung 10%, masaya ako doon. Kasi you will have a piece of that future kung ano man mangyari ng C1 token. Di po ba? So yun lang po, mga advices na kailangan nating balansehin lagi yung decision natin. Pag nalugi, hindi po masyadong masakit kung lumagapak, di po ba? O hindi naman, I'm not anticipating so much on the lugi kasi pagkalugi, dahil nga nagpapasalamat ako so far sa ngayon, buhay pang ating platform. At ang concern ko lang po doon, kasi may narinig po ako kanina na tanong na parang naho-hold nga yung mga payouts or whatsoever. So, ang naisip ko po ganito, tama po yung feedback ni Sir Anton na I like that. Kasi kung ito po rule of thumb po ng negosyo ganito. Kung magbabayad ka, magpapakawala ka, papaluwal ka ng let's say $20, ay ang kapalit ay mas malaki. So, you will always expect for a markup. Di ba ba? So you do your math. Madali lang naman magman. Hindi naman pa tayo mga Pilipino tayo bopol. Hindi naman po tayo bopol. Ano ho? But if you do your math, let's say, hihingian ka ng konti, kapiranggot, di ba? But in return, you will get a bigger thing. Why not? O di ba? Ganun lang po. And wag po nating munang i-assume. Don't assume, never assume kung ano mong mangyayari. Kasi nga, once na sumabak po tayo sa negosyong ganito, digital, assumption lagi ang basihan mo, di ba? Sino pa po bang mag-aakala na ang Bitcoin na magiging millions ang value? Di ba? Wala naman. But, in the contrary, wag po nating basta sumabak ka na, wag mo nang, don't claim any negative things at all. Yun lang po. Kasi nga, there's a law of attraction sinasabi nga, di ba? Nag-join ka nga, tapos binabadmouth mo naman yung sinamahan mong company. That doesn't work, di ba? Kukontrahin mo yung sarili. So, once na nag-join po tayo, put the trust, no? Put the trust on it. Pero tumahimik lang tayo, wag po nating masyadong binabadmouth kasi ano pong magiging mukha natin nandiyan ka sa company yan so far. Lalo yung mga naririnig natin na kumain pa, naging salawahan ng dila pagkatapos dahil nga sumama sa iba. Yung mga ganon. Well, I'm not here to judge people, pero mapakasagwa, di ba? Kaya naiinis ako lalo pag ini-invite ka, limbawa, hinindian mo sila, magagalit na nagsasalita na hindi maganda tungkol sa crowd one or whatever. Di ba, lumamon ka nga sa crowd one Diretso naman bunganga ko. Di ba lumamon ka sa crowd one? Huwag ka na magsalita na hindi maganda. Pag inayawan ka ng tao, huwag kang magalit. Right? Kasi, nabuhay ka dyan somehow in the past. Ba't ka magsasalita na hindi maganda ngayon? Tumalikod ka lang naman. Ay mandadamay ka pa ng iba. Right? So that means when you put a blockage on those kind of people, you will never get influenced by them. No matter what. Kumbaga, may sarili kang disposition, may sarili kang paninindigan, regardless ano man ang marinig mo sa kanila. Di ba ba? So ganun din dapat tayo. I'm not being perfect. I'm not being so judgmental person. Pero pag nakakarinig ako ng ganon, napaka sama ng loob ko dahil nga una, ako nga, hindi ako kumita ng milyon, right? Tayong mga nasa baba. Di tayo kumita ng ganon, tulad ng ibang tao na kumita ng milyon. Hindi nga tayo nagsasalita ng hindi maganda, di ba? Bakit pa sila? Yung nakakaya yung ganon, di po ba? But see, when I stop them, shut them up by saying straightforward kung ano yung nasa isip ko, yes, they might get hurt, sorry na lang, pero I have to stand on my ground. Hindi po pwedeng gaganunin dahil lang sa kagustuhan nilang, sama ka na lang dito, mas maganda dito. Pag inayawan mo naman, ayun na, ibablock ka, magagalit sila sa'yo, sabi ko, ganyan talaga ako. Yung invitation mo, it will never change who I am. Diba? Pag nagsalita ako, pasensya kung masakit. Right? Kasi ikaw nag-umpisa. Ganun lang po. But anyway, dun po siya sharing ko, no? I hope po na makakatulong sa atin. Be more careful sa mga nag-i-invite. Lalo pag yung mga strangers, di po natin sila kilala.
and know them better doon po sa ano. And pag sa pagpaparami po ng mga followers, marami pong paraan, but be careful. Iimbestigahin po muna natin yung laman ng kanilang mga Facebook or whatsoever. Kasi may nangyari po sa akin sa kagustuhan kong dadami din ng aking followers ay nag-accept ako ng nag-accept. Halaka, kinaumagahan may nagpo-post na ng mga porn, mga ano dyan sa nakakatakot, nakakahiya tuloy. May mga nagpo-post na doon sa wall mo kung ano-ano. So, i-delete, i-block nyo na lang po pag ganon. Yun lang po. Back to you, Coach Danny. Naparami na naman po yung aking sinabi. But thanks po sa chance to share. Thank you po, Ma'am Abby. Naku, marami akong natutunan sa inyo.